Ang bones ko na ito, ang aking kamay ay hindi na siya 10 mga daliri. So 9 and 1/4 na lang siya. Third-degree burn. Yan ang trahedyang naranasan ni Anthony dulot ng naiwang lampara sa tahanan. Nadatnan sila ng parents ko na tulala. Shock din sila sa pangyayari. At halos wala din silang magawa at that time. Dahil sa pinsalang dulot ng pangyayari ay nakaranas siya ng pambubuli. Nagkaroon ako ng hatred towards what's happening sa buhay ko, especially sa parents ko. Bakit kinakailangan dumating sa ganito? Bakit kinakailangan ako yung mag-suffer because of their obedience? Missionaries ang mga magulang ni Anthony. Mula sa Bacolod ay nanirahan sila sa Manobo tribe kung saan naglingkod ang kanyang mga magulang at doon na rin ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa high school. Nag-working student siya na nagbago rin ng kanyang buhay. So para sa akin, bagong mundo ito, nakalaya na ako sa parents ko, wala na ako sa bukid. So ang ginagawa ko, something new na. Doon unti-unti, na-expose ako magnakaw, paunti-unti. 20s, hundreds, hanggang sa nag-1,000 na. Lumipas ang taon ay kinailangan nilang bumalik sa Bacolod kasama ang buong pamilya. Ay, praise God. Parang sa heart ko, nag-rejoice ako kasi nung bata ako, ang church ay kakompetensya ko. You know, everyday nasa ministry kayo. Everyday nasa Bible study kayo. Naiiwanan kami dito sa bukid. So pagbalik namin ng Negros, parang sa akin, kalayaan, totally kalayaan. You know, wala na kaming Bible reading, wala na kaming prayer time, wala na church na kaagaw ko. Bago pa man makapagtapos ng pag-aaral, ay nakarinig siya ng salita ng Diyos. Fourth year high school ako, bago ako lumipad papuntang Maynila, na may nag-share during parang may values subject kami that time in high school. So may nag-preach doon na pastor. Parang na-reintroduce ako after how many years na wala kaming Bible study, wala kaming prayer sa bahay. And you know what? Praise God, doon nagsimula ulit na ang parents ko bumalik sa ministry. So that day, bago ako napunta na Maynila, nagpa-water baptize ako. And that was April 4, 2004. So pagdating na Manila, nung doon ako sa squatter, na-involve ako sa pornography at sa iba't ibang buhay doon, may konting may mga sundot-sundot na sa akin na mali itong ginagawa mo. Kasabay din nito ay nakapaghanap si Anthony ng local church na tumulong sa kanya para makapag-aral sa isang Bible school bilang tugon sa panawagan ng Diyos. Habang nag-aaral, pumasok si Anthony sa isang maling relasyon. Dahil involved ako sa pornography, so hinahanap ng katawan mo. And then akala ko na time na buntis ko siya. Tapos, yun yung naging turning point ko. Sabi ko, Lord, maling-mali ito at ayoko din makasira ng pamilya. Dahil pamilya ito ng kaibigan ko. Doon ko naranasan the time na lumuhod habang habang nagtatrabaho ako. Kasi morning nagwo-work ako, afternoon nagsuschool ako. Doon ako time na umiyak, lumuhod ako sa Panginoon. Nasabi ko, Lord, malampasan ko lang itong stage na to. Susunod ako sa iyo, maglilingkod ako sa iyo. Dininig naman ng Diyos ang kanyang dasal nang hindi mabuntis ang babae. Doon nagsimula ang kanyang pagbabago. Sa biyaya ng Diyos, iniwan niya ang maling relasyon at masasamang bisyong kinalakhan niya. Natutunan din niyang patawarin ang mga taong nambuli sa kanya noon. My life today is a sum of God's grace and kindness. Nadi-display ang kapangyarihan ng Lord na kaya pala ng Panginoon i-rescue ang mga taong handang magpa-rescue sa Kanya kung tatawag lamang tayo sa Kanya. Sa kasalukuyan, may sariling pamilya na si Anthony. Dagdag pa rito, isa rin siyang prayer counselor na layong tumulong sa mga kababayan nating nakararanas ng pambubuli at iba't ibang hamon pa sa buhay. Ginagamit ako ngayon ng Panginoon dahil sa mga pinagdaanan ko na yun. At dahil sa pagkasunog na ito, hindi na ako nahihiya na mag-share. Kasi dahil sa Bible study ito, dahil ito sa pagsunod ng parents ko, lahat ng yun na pinagdaanan ko ay nagiging vessel para mai-usher ko yung kausap ko patungo sa grace ni Lord.